Samantala, alamin naman natin ang pag-iwas sa sintomas at paggamot sa leptospirosis. Uso yan ngayon. Kasama natin si Infectious Disease Specialist Dr. Nympha Putong. Dr. Nympha, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Yusek Apoy, Sir Josh. Doc, dahil po sa sunod-sunod na ulan na nagdudulot ng pagbaha, ano po ulit yung unang senyales at sintomas ng leptospirosis na dapat agad i-monitor ng isang tao, lalo na kung kakalusong lang nito sa baha? May mga sintomas po ba ito na madalas na pagkakamalang simpleng tangkaso lang? Yes, Yusek. Usually, mga 2 linggo after exposure, meron tayong tinatawag na clinical triad. Ito yung nilalagnat, merong conjunctival suffusion or namumula yung mata, at ang pangatlo, calf tenderness o nananakit yung binti. Therefore, nagkakaroon tayo ng suspetsya na ito ay leptospirosis kapag may exposure nga sa baha, may lagnat, at may pananakit ng katawan. No? So, yung mga iyon equals leptospirosis. Subalit, meron din mga ibang simptomas na kahawig ng trangkaso. Ito yung mga aches and pains, katulad ng pananakit ng ulo. Bukod sa pananakit ng katawan, masakit din yung likod, masakit ang tiyan. At may pasyente rin po ako, Yusek, na nakita, leptospirosis siya, masakit ang katawan, nagtake ng analgesic, nilalagnat. Ang presentation is diarrhea o pagtatae. Okay. In around 90% ng leptospirosis, ito yung anicteric. Hindi mo makikita na naninilaw. Walang paninilaw ng katawan, walang paninilaw ng balat, ng mata. Subalit, ito yung sinasabi nila na mild enough to 90%, except kung ang presentation is meningitis o yung komplikasyon ng leptospirosis na umakyat sa utak. In around 10% naman, ito yung masasabi natin na severe o malala na leptospirosis. Okay. No? Doc, Na pwedeng mag-cause ng mortality in 5 to 15%. okay. Doc, ang katwiran kasi ng iba natin mga kababayan, wala naman akong sugat Pwede akong lumusong sa baha. Okay lang yan, hindi ako magkakaroon ng leptospirosis. Paano po ba? Pakipaliwanag po, ano po ba yung transmission? O paano makukuha itong leptospirosis? At gaano po kalaki ang panganib kapag ang isang tao ay nakalubog sa tubig baha na maaaring kontaminado ng ihi ng daga o ng iba pang infected animals? Yes, Sir Josh. Yung transmission ng ating leptospirosis is through skin penetration. So, mas matagal na nakababad sa kontaminadong tubig, lalo na ang exposure ay isang maduming paligid, maraming basura. So, kung maraming basura, ibig sabihin, mas mataas ang chance na maraming mga daga na nagtatripe dyan. At yung ihi ng daga, pag na-contaminate nito yung baha, doon pwede na magkaroon ng infection. So sabi nga natin, mas matagal na nakababad sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga, mas mataas ang chance na magkaroon ng leptospirosis. Pangalawa, lalo na nakikita natin, ginawa na nilang Olympics, nilangoy na nila at sinisisid na nila yung mga baha na iyan. So, lalo na kapag yung ulo ay inilagay mo sa baha, exposure naman ng mga mucous membrane natin. Ito yung exposure sa mata, sa ilong, sa bibig, at kahit diin sa mga genitalia or private parts na ito. Pwedeng ma-penetrate nito yung balat at mag-cause ng leptospirosis. Pangatlo, hindi lang ito talaga kung walang sugat, hindi magkakaroon ng exposure. Kung nakainom din accidentally na ingest yung contaminated water o nakain yung pagkain na mayroong ihi ng daga, no, pwedeng magkaroon ng leptospirosis. Okay. Ako, Doc, yan. Paalala doon sa mga swimming pa kayo sa baha, no? Pero, Doc, we discuss yung environmental factors. Let's talk about naman yung human factors. May tao bang mas high risk sa leptospirosis?
Yes, sir, Yusef. Yung mga tao na madalas na-expose doon sa tubig, sa mga baha, katulad ng mga responders, mga rescuers natin, yung mga nasa sanitation, yung naglilinis ng ating mga sewage system, yung mga tao na mga na kumakatay ng mga hayop, mga baboy, no? Yung mga farmers, yung mga sports-oriented. Kasi hindi lang ito sa baha, doon din sa exposure sa fresh water, sa ilog, sa sapa, no, sa mga lawa, yung mga nagbo-boating ng ganyan, wading, pwedeng maging risk factors din ito para magkaroon ng leptospirosis. Again, gusto ko i-emphasize si Yusek na Aboy, Sir Jos, na hindi lang talaga ito exposure sa baha. Kahit exposure sa lupa, sa mga potek, pwede ring magkaroon ng leptospirosis. Okay. Sa usaping gamutan naman And po... syempre, Go ahead, Doc. Sorry. Go ahead. Yes. Continue. yes, sir, Sir Jos. Also, yung mga vulnerables, yung mga pregnant women, no? Pagka nagkaroon ng leptospirosis yan, mas mataas ang chance na mauwi sa komplikasyon, yung baby, pwedeng mamatay, no? Pwedeng magkaroon ng aberya. Okay. Yung mga, syempre, sabi nga natin, extremes of age, lalo na yung mga matatanda na may mga comorbidities, no? Yung mga mahihina ang mga resistensya, ito yung nagkaroon ng mga leptospirosis, pwedeng maging mauwi sa komplikasyon at ikamatay. Kung kaya nga, ina-advise po natin among these vulnerable people, iwasan hanggat maaari ang lumusong sa baha Okay. para iwas lepto. Alright. Doc, quick tips lang po para doon sa mga kababayan natin na wala silang choice kasi kailangan nilang lumusong ng baha para makauwi o para makapunta sa kanilang destinasyon. Ano po yung dapat nilang gawin agad pagkatapos nilang lumusong sa baha para maiwasan yung leptospirosis? At sa usapan naman ng gamutan, paano po ito ginagamot at kailan dapat magpatingin sa doktor? Okay. So, kung hindi maiwasan talaga, kung may mga sugat, mas maganda takpan ito na mga gasa na waterproof, no? Yung parte ng sugat, magsuot ng protective equipment katulad ng rubber boots and protective clothing. Ngayon, pag uwi sa bahay, ang agad-agad linisin, hugasan, no? Yung parte na contaminate, no, ng tubig baha at sabunin. Okay? At kung yung paligid ay madumi, no, mataas ang possibility na kontaminado ito ng ihi ng daga, mas maganda na mag-take na ng prophylaxis katulad ng doxycycline. Kung walang sugat, no, pwedeng 2 kapsula ng doxycycline, single dose within 24 to 72 hours. Kung meron namang sugat, no, cuts or cracks sa balat, mag-take ng 3 to 5 days ng doxycycline, 2 kapsula din sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ngayon, katulad halimbawa, kasama sa trabaho, yung mga rescuers natin, exposed sa baha, araw-araw, no, mas maganda na 2 kapsula every week hanggang sa humupa na yung baha o wala na doon sa exposure site. So, Doc, eto naman ho. Ito, may mga statistics tayo dito. DOH reported that 2,177 leptospirosis cases from January 4 to June 6 of 2026. This is a 0.6% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa panahon ho ngayon na nakakaranas tayo ng matinding habagat at pagbaha, ano ba ang dapat bantayan ng publiko upang maiwasan ang posibleng pagtaas pa ulit ng kasong ito? Yes, Yusek Aboy. Hindi lang talaga yung bilang ng kaso ang dapat nating bantayan. Dapat bantayan din natin yung bilang ng mga tao na na-expose sa baha. Lalo na doon sa mga lugar na prone sa flood communities, no? Na yung lugar na madalas ma-expose sa bahain na lugar. Kung densely populated ang lugar at sabi nga natin, kung madumi ang kapaligiran, maraming basura, maraming daga, mas mataas ang chance na makontaminate ang tubig, no? So aasahan natin
ang malamang ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Therefore, yung pinaka-importanting intervention natin, number 1 is prevention. Iwasan natin hanggat maaari ang lumusong sa baha. O kung lulusong man, gumamit tayo ng ating personal protective equipment. Pangalawa is early recognition. Sabi nga natin, exposure sa baha, nilalagnat, pananakit ng katawan, unang iisipin natin ang leptospirosis. Sa panahon ngayon na panay-panay ang tag-ulan at ganun din ang pagbaha. At pangatlo is early consultation. Kapag maramdaman na natin any of those symptoms, wag na po nating antayin na lumala pa bago tayo magpakonsulta, because prevention is better than cure. Para iwas din po sa komplikasyon. May 6 na komplikasyon sa ating katawan. Unang-una is pwede mag-cause ito ng infection sa utak, meningitis. Pwede magkaroon ng infection sa puso, mag-cause ng myocarditis, tamaan ng bagat, itong pinakadelikado, magkakos ng pulmonary hemorrhage o bigla na lang magkakaroon ng pagdurugo sa baga. Bigla na lang susuka ng dugo na mahihirapang huminga at in more than 50% nakamamatay ito. Pwede rin na magkaroon ng bleeding o pagdurugo sa tiyan, masira ang atay at masira ang bato. Kung kaya nga po, pagka may sintomas agad-agad magpakonsulta. At kahit wala pang resulta, clinical suspect pa lang na leptospirosis, agad-agad binibigyan na po natin ng antibiotic para maiwasan nga po na ito ay lumala pa at mauwi sa komplikasyon. Ako, kung hindi ka pa ba man matakot doon sa mga sinabi ni Doc, ewan ko na lang. Buti na lang ako, lumaki ako at alam ko na yan lumaki ako sa UST Go State. So, alam ko na yan. So, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Infectious Disease Specialist, Dr. Nifa Putong. Maraming salamat po. Thanks, Doc.